ating kapatid, Brother Omar Asiret. Alhamdulillah, ya aki tafaddal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagpalain tayong lahat. Ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumaating lahat. Alhamdulillah, sa mga oras na ito, tunay nga na walang sino mang may kakayanan na tayo ay magkatipon-tipon at pag-aisahin sa lugar na ito maliban sa kagustuhan at pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong kababayan kapatid, ang mga oras na ito ay regalo, tsansa na tayo ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala magising mula sa pagtulog. Ika nga sa mga nakaugalian ng mga propeta, sahaba at mga mananampalataya, sila ay nagsasabi ng Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Ya Allah, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, niluluwalhati ka namin na mula sa aming pagtulog kami ay iyong pinahintulutan na magising. Tunay nga na ikaw ang siyang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan, ang siyang nagbigay buhay, ang babawi ng buhay, na siyang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Minamahal kong kababayan, nais naming ibahagi sa inyo ang kagandahan ng relihiyong Islam. Ano nga ba ang Islam? Ang Islam, ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam anida. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Minamahal kong kababayan, Islam lamang po ang aprobado at pipiktong relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Na wala pa si Adan, ang mga propeta ay Islam na po ang relihiyon para sa sangkatauhan. Ibig kong sabihin kapatid, napakaswerte natin na narinig natin ang pangalang Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan, ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah, total submission and obedience to the will of God, Allah. Minamahal kong kababayan, maliban sa Islam, wala nang ibang perfecto at aprobadong relihiyon na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig kong sabihin kapatid, itong mga nagkakasunod-susunputan na iba't ibang sikta, relihiyon at denomination, ito ay mga man-made, mga katha ng mga tao, gawa-gawa lamang ng mga tao, na kung saan ito ay patungo sa pagkaligaw at ang pagkaligaw ay patungo sa impyernong apoy. Bakit kamo? Akalain mo naman, kung ikaw ako gagawa ng relihiyon sa mga araw na ito, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Di po ba? Katulad ng Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Kristo. Sino ang nagsabi ng mga sahaba, propeta, kasamahan, disipulo na gumawa tayo ng ibang relihiyon maliban sa Islam? Ito ay hindi tatanggapin mula sa Kanya. Pagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa Kanya, at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Mga talunan sapagkat kailan lamang ginawa ang relihiyon na yan. Mga talunan sapagkat ngayon mo lamang ito ginawa, ay papaano naman maliligtas ang mga nauna sa iyo? Mga minamahal kong kababayan, maghunos dili na tayo. Isipin natin na itong mga nagsusulputan ng mga iba't ibang sikta relihiyon, ito po ay mga man-made lamang katang isip, katang-gawa lamang ng tao, na kung saan ito ay patungo sa pagkaligaw, at pagkaligaw ay patungo sa impyernong apoy. Minamahal kong kababayan, ano ang dapat nating malaman? Dapat nating malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagpahintulot na tayo ay magising mula sa pagtulog upang ipaalam sa inyo na ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay.
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wama khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Nilikha lamang ang mga jin ang hindi nakikita at mga tao upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay upang lamang sambahin ang tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Inuutosan tayong sumamba. Gawin natin ang obligasyon natin na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at magbigay ng kawang-gawa, sadaka. Ito ang tunay na relihiyon, ang Islam. Minamahal kong kababayan, kailangan malaman mo na ang buhay na ito ay huwag yung sasayangin. Napakahalaga ang buhay higit sa pilak ginto anumang kayamanan. Darating sa atin ang kamatayan na hindi natin nalalaman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Bago tayo dumating sa katapusan ng ating buhay, kapatid, isipin natin na hindi na ito may babalik. Kahapon ay lumipas na, mamaya bukas ay hindi natin alam ang mangyayari. Isipin natin, kapatid, na kahit hindi ka maniwala sa Allah, sa impyerno, sa Jannah, ito ay totoo na mayroong pinakamabuti, pinakamagandang pugnahantungan na patutuguhan ang mga tao kung tawagin ay Jannah, Paraiso, Paradise, sa mga taong naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sino nga ba ang Allah? La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the ever living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can intercede with Him except with His permission? He knows what happens to them, His creations in this world, and what will happen to them in the hereafter. His mercy extends over the heavens and the earth, and He feels no fatigue in guarding and preserving them. And He is the Most High, the Most Great. Ang Allah ang siyang nagmamayari ng mga kalangitan at kalupaan. Siya lamang ang dapat pagkukunan ng pagsamba. Nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ginagawa ng kanyang mga nilikha dito sa mundo at ang mangyayari sa kabilang buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nangangalaga sa kanyang mga nilikha at hindi siya napapagod at inaantok sa pangangalaga sa kanyang mga nilikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasan, ang dakila. Kaya minamahal kong kababayan, huwag nating hayaan na dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay na tayo ay hindi pa nagbabalik loob. Pagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong nagsisisampalataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na huwag niyong hayaan na tayo ay pumanaw na hindi mananampalatayang Muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. O sangkatauhan, katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa pinakaunang tao na isyadan. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa pangalawang tao na si Iba. At mula sa kanilang dalawa, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming mga kalalakihan at maraming makababaihan. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at huwag natin putulin ang kamag-anakan. Ibig sabihin, kapatid, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong sangkatauhan, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa mga naunang sa atin at sa una sa atin. Siya po ang lumikha ng kalangitan at kalupaan. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ay naming ibahagi sa inyo na sino nga ba si Propeta Muhammad. Kung mayroong naunang propeta, mayroong huling propeta. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ang huling propeta na nagsabi na ang sino man sa inyo magsabi ng la ilaha illallah
walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, sa awat habag ng Allah, ikaw ay magkakaroon ng kasiguruhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa sa awat habag ng Allah. Kapag ito'y binigkas mo mula sa kaibuturan ng iyong puso, ang ashhadu an la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kapag ito'y binigkas mo mula sa kaibuturan ng iyong puso, kapatid, ikaw ay magiging kapanalig ng mga propeta. Ikaw ay magkakaroon ng tunay na kapanatagan at kapayapaan at kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa sa pamamagitan ng paniniwala sa kaisalang Allah at paggawa ng maraming kabutihan. Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino man ang naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa ka ng kabutihan katulad ng pagdeklara na walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, pinangakuan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan tayo sa paraiso, alalaong bagay, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Hindi pa napakagandang balita. Mga minamahal kong kababayan, ang itinuturo sa Islam ay lahat ng uri ng kabutihan ay pinatutupad. Lahat ng uri ng kasamaan ay pinagbabawal. Katulad sa pagsamba sa mga kahoy, mga rimulto, mga larawan, pagtawag sa mga santo-santa, pagtawag kay Jesus, pagtawag kay Maria. Minamahal kong kababayan, silang lahat ay mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila dapat sambahin o tawagin sapagkat silang lahat ay kapareho natin na humihingi ng tulong at kalinga sa Allah. Ang dapat natin pag-ukulan ng pagsamba, ang Diyos ni Jesus, ang Diyos ni Birhen Maria, ang Diyos ng mga propeta, ang isang tunay at nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't binamahal kong kababayan, huwag natin sayangin ang ating mga panahon. Pagkat sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha la yuhibbul musrifin. Kinakasuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mapag-aksaya. Huwag nating sayangin ang oras panahon lakas, sapagkat darating panahon ay isusulit natin ang ating mga ginagawa. Mabuti man o masama, ang ating ginagawa, ito'y ating masisilayan. Ang nakakatakot kung ikaw ay pumanaw na ang sinasamba mo ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ang lumikha. Walang kapatawaran at walang humpay ang kasakit-sakit na kaparusahan ang sino ang pumanaw na ang kanyang sinasamba ay mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At makakamtan naman niya ang Jannah, ang paraiso, ang paradise kung ikaw ay magdeklara, ideklara mo na mula sa kaibuturan ng iyong puso na there is no God except Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kung ideklara mo ito, kapatid, nang walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, ikaw ay magiging panauhin sa paraiso, magiging kapanalig natin ang mga propeta, at higit pa roon, ipagbabawal sa atin ang impyernong apoy. Ibig sabihin, makimaninirahan tayo sa pinakamagandang puknahantungan, ang paraiso. Hindi ba't napakagandang pakinggan? Dapat dating malaman, mga kapatid, ang plano ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pinaghandaan tayo ng paraiso sa mga taong naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sapagkat nilikha lamang tayo upang sumamba sa Kanya, upang tayo magtagumpay dito sa mundo. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ang pagdeklara na pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, palagi siyang alalahanin at tayo ay magsamba sa Kanya, tunay na ito ay kapagtatagumpay ng Kanyang mga alipin. Kaya't minamahal kong kababayan, bago ako ibigay ang isang mikropono na ito sa ating kapatid, inaanyayahan ko kayo na huwag tayong magpatumpik-tumpik, huwag sayangin ang panahon, saan ka man naroon, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, gaano man kalaki ang iyong problema, gaano man kalaki ang iyong mga kasalanan, pag sino man na maniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, ang iyong kasalanan ay sindami ng mula sa dagat, sindami ng buhayin sa dalampasigan, mula dito sa lupa hanggang alapapa ang iyong kasalanan. Kung idideklara mo na walang ibang Diyos maliban sa Allah, ikaw ay patatawarin. Kaya't napakasimple, napakagaan lamang ang iyong gagawin upang ikaw ay maging kapanalig ng mga propeta, maging panauhin sa paraiso at maging mananampalatayang Muslim. Uulitin mo lamang ang sasabihin ko. Sabihin natin ito, Ashhadu an la ilaha
Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ulitin natin sa ating wika, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Takbir! Allahu Akbar! Ang Allah ay dakila. Kapatid, kung ito'y binikas mo mula sa kaibuturan ng iyong puso, ikaw ay kapanalig ng mga propeta, ikaw ay tunay na mananampalataya, at ikaw ay panauhin sa paraiso. Mula ngayon hanggang sa huling himla ng ating buhay, pag-aralan natin ang pinakamagandang relihiyon ng Islam, pag-aralan natin ang banal na Quran, ang salita ng Allah, at ang hadith, ang mga pamamaraan ng propeta. Nang sa ganon, tuloy-tuloy ang ating pagtatagumpay dito sa mundo tungo sa pagkakabilang buhay. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.